Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Erwin Matias, Lodi, Domingo Duaso, Lodi, Anisa Dico, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Yepskay Anor, Lodi Divino Felipe, Lodi Pablito Manla, Lodi Mises Nganatos, Lodi Milky Anovale, Lodi Unknown Man. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-14 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Miriam Alliance Khufu Branch. Isang lalaki ang makikita na nakatayo na seryosong nakatingin. Ito pala ay ang ating bida na sinabi sa isip na gumastos ako ng 1,000 taels para sa skin mask na ito at nagbalat kayo, kaya hindi nila ako dapat makilala. Makikita ang kanyang mata na seryoso ang tingin na naalala ito. Napatingin siya kay Guangtou na sinabi niya na ano? Ang dahilan kung bakit tayo ng utang ng 20,000 tael sa Young Syndicate. Hindi ba dahil gusto kong gamitin ang perang yun para lumabas at manghuli ng kriminal na may patong na gantimpala, kundi dahil nauwi pala akong maging bihag niya. Nakapikit na tumugon sa kanya si Guangtou na oo, natalo ka ng malaking pera sa gagawang yun nung oras na yun. Napapikit siya, at sinabi sa isip na napakalaking tanga ng lalaking ito. Dagdag pa sa kanya ni Guangtou na nung panahong yun, kung hindi dahil sa pakikialam ni Great Warrior Gong, ang pinuno ng Miriam Alliance Khufu Branch na madalas mong kasama. Napatay ka na sana, napasabi ang ating bida na ano? At may seryosong mukha siya na sinabi sa isip na ang isang lalaki na branch leader ng Miriam Alliance ay makikipagbarkada sa isang hanggal na bata. Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Guangtou na alam ko na binigyan ng Patriarch ng 15,000 taels si Guo Dusho at 500 taels kay Great Warrior Gong bilang pasasalamat. Napalaki ng mata ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na ang isang branch leader ng Miriam Alliance ay tumatanggap ng suhol. Habang binunuhat ni Guangtou ang sako sinabi pa niya na gayon paman. Iyon ang huling dagok sa pananalapi ng ating pamilya. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na nahuli ba si Guo Dusho? Sumagot sa kanya si Guangtou habang nakatingin ang ating bida na wala pa akong naririnig na balita na nahuli na siya. At muling makikita ng seryoso ang kanyang mata. Balik sa kasalukuyan, sinabi sa kanya nito na maaari ko bang itanong kung sino ang hinahanap? Nyo, sumagot siya na naparito ako para hanapin ang branch leader. Sinabi nito sa kanya na maaari ko bang itanong kung saan kayo nagmula? Tahimik ngunit matatag ang tinig nang muli siyang sumagot siya sa kanya na ako ay taga Heavenly Blade Sect. Nagulat ito nang marinig kung taga saan siya nagmula. Bahagyang lumaki ang mga mata nito, at ang dating kalmadong mukha ay napalitan ng pagkabigla, halatang hindi niya inaasahang maririnig ang pangalang yon. Agad itong kumilos, kasabay ng magalang ngunit nagmamadaling pagsasalita na pakiusap. Bigyan ninyo ako ng sandali. Napangiti ang gating bida na sinabi sa kanyang isip na sa kasalukuyan, ang Heavenly Blade Sect ay miyembro ng Central Plains 5 Forces, na binubuo ng 5 pinakamakapangyarihang puwersa sa Jianghu. Kung hindi dahil sa akin, ang 5 paksyong ito ang posibleng naglalaban-laban para sa kapangyarihan sa Central Plains. Dagdag pa niya habang naiisip ito na dahil dito, alam ko ang mga lihim ng Central Plains 5 Forces na parang likod ng aking palad. Sa kanila, ang paksyong pinakaangkop sa aking pagbabalat kayo ay ang Heavenly Blade Sect. Simple lang ang dahilan. Si Ma Fengji, ang pinuno ng Heavenly Blade Sect, ay may magulong problema sa mga babae, kaya naman mayroon siyang mahigit 10 asawa at 12-dosenang mga anak. Sinasabing pati ang pinuno mismo ay nahihirapang kilalanin sila. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na pinagbuksan ng pintuan habang nakatungo ang ulo na pasok po kayo. Sinabi pa niya sa isip habang pumapasok na talagang kalat ang seguridad dito. Tumingin siya sa unahan na sinabi pa sa isip na dahil lang sinabi ko sa kanya na galing ako sa Heavenly Blade Sect habang suot ang mamahaling damit, pinapasok niya ako nang hindi man lang sinusuri ang aking pagkakakilanlan. Kung isa akong assassin na papatay sa branch leader, patay na sana siya. At ilang sandali pa makikita ang looban ng Miriam Alliance Khufu Branch. Sinabi nito sa kanya na maligayang pagdating. Sinabi niyo bang galing kayo sa Heavenly Blade Sect? Bahagyang itinungo niya ang ulo na nakapikit na sinabi na tama ayon. Bahagyang tumawa ito na sinabi pa sa kanya na paano ko po kayo tatawagin, sir? May malamlam na tingin siya dito na sinabi niya na ako si Maying Chong. Ang kasalukuyang sect leader ay ang aking tito.
Yumuko ito habang sumuntok ng kamao sa palad na sinabi na matagal ko nang naririnig ang inyong tanyag na pangalan. Tunay na isang karangalan ang makaharap kayo ng ganito. Napangiti ang gating bida na sinabi niya sa isip na anong tanyag na pangalan. Kahit na talagang umiiral si Maying Chong. Namumuhay siya ng malayo sa tao, kaya kakaunti lang ang alam ng mundo tungkol sa kanya. At pagkatapos sinabi sa kanya ng Muram Alliance leader ng Khufu branch na dito po, maupo kayo. Habang nagsasali ng tsa ito sinabi ng ating bida sa kanya na ang dahilan kung bakit ako naparito ay dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Sumagot ito sa kanya na sige po, ituloy nyo. Nakapikit na sinabi niya dito na may tinutugis ang aming pamilya. Nung sinundan namin siya, nalaman namin na may binihag siyang hostage sa lugar na ito. Nakapikit pa niyang sinabi dito na at narinig ko na kayo ang nakialam nung oras na yon. Bigla itong nagulat sa kanyang narinig na makikita ang pawis sa pisngi nito. Bahagyang tumawa na tumingin sa kanya at sinabi na maaari kaya na ang tinutukoy niyo ay si Guo Dushu? Sumagot siya na oo, tama yun. Tumutulo ang pawis nito sa kanyang pisngi na tinanong niya na pero bakit niyo siya hinahanap, Great Warrior Ma? Nakatingin siya sa ibaba na sinabi ng ating bida na nakagawa siya ng malaking kasalanan. Lahat ng mandirigma sa aming pamilya ay tinutugis siya. Biglang napabilog ang singkit na mata nito na biglang natahimik. Habang nakatungo ang ating bida nakatingin siya dito na sinabi sa isip na base sa ekspresyon ni Gang Zhang, malinaw na may ugnayan sila ni Guo Dushu. Medyo nanginginig ang tinig nito na tumingin sa ating bida na sinabi na anong malaking kasalanan ang ginawa ng Gagong. Iyon laban sa Heavenly Blade Sect, tumugon siya na isa itong panloob na usapin, kaya hindi ko ito maaaring ibahagi sa inyo. Dagdag pa niya dito na gayunpaman, isa itong mahalagang bagay na maging ang mga elder sa aming pamilya ay binibigyang pansin. Iyon din ang dahilan kung bakit ako nagmamadaling naparito ng walang paunang abiso. Nanginginig ang kamay nitong hawak ang tasa ng tsaa na sinabi na naiintindihan ko. Habang umiinom naman ng tsaa ang ating bida sinabi niya na dahil kumilos na ang aming pamilya. Sandaling panahon na lang bago mahuli ang Gagong yun. Ibinaba ang tsaa at nakapikit na sinabi niya na at magtatapat ako sa inyo, Branch Leader Gang. Gusto ko siyang mahuli bago ang sinuman sa aking pamilya. Gusto kong patunayan na ang kakayahan ko ay higit sa ibang mga tagapagmana ng pamilya. Tahimik itong napatungo ng ulo habang pinagpapawisan. Seryosong sinabi pa ng ating bida sa kanya na bukod dito, hindi ba't gusto mong ma-promote sa headquarter? Nagulat naman ito sa kanyang narinig mula sa ating bida. Sinabi pa niya dito na kung matutulungan mo akong mahanap ang kinaroroonan ni Guo Dushu, ipapadala kita sa headquarter. Tahimik itong napatingin sa kanya na may pawis sa pisngi. Sinabi pa ng ating bida sa isip habang iinom ng tsaa na alam ko na maraming branch leader ang nangangarap na makapasok sa headquarter ng Muram Alliance. Isipin mo kung may suporta ka pa mula sa Heavenly Blade Sect. Bigla namang sinabi nito sa kanya na seryoso po ba kayo? Tumugon ang gating bida habang nakapikit na kailangan ko rin ng taong mapagkakatiwalaan sa loob ng headquarter ng Muram Alliance. Ipinapangako ko sa inyo sa ngalan ng Heavenly Blade Sect. Dagdag pa niya na tumingin ng matalim dito na gayunpaman. Kailangan mo siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Dahil wala nang gaanong oras para makuha mo ang pagkakataong ito. Napalaki ng mata ito na nakatingin sa kanya ng tahimik. Na tiningnan ng ating bida ng seryoso. Tumayo na siya habang sinasabi na hihintayin ko. Ang iyong magandang balita, sumagot naman ito sa kanya na pakiusap maghintay kayo ng sandali. Napalingon naman ang ating bida na ano? Sinabi nito sa kanya na kailangan nyo lang maghintay ng sandali. Sa tingin ko ay matutulungan ko kayo, Great Warrior. Makikita ang labas ng Muram Alliance Khufu branch. Nakatingin sa ibaba ang ating bida na sinasabi pa na ang lalaking ito ay si Guo Dushu. Sumagot ito sa kanya habang makikita ang larawan ng hinahanap niya na oo. Tinutugis ko rin ang malupit na kriminal na ito. At nalaman ko na ang kanyang lokasyon. Tinanong ng ating bida siya na nasaan siya. Sumagot ito sa kanya na nasa Jinan po, sir. Nagtatakang tumugon siya na nasa Jinan? Muling sinabi nito sa kanya na oo. Ang Gagong ito ay kayang ibenta pati ang sariling anak para lang magsugal. Sa tingin ko ay mahahanap niyo siya kung hahanapin niyo sa mga pasugalan sa Jinan. Habang may tinatago ang ating bida sa kanyang looban ng damit, na nakapikit na sinabi na kung mahuhuli ko siya, tutulungan kitang maging vice leader sa headquarter ng Muram Alliance.
Napangisi naman ito sa kanyang narinig. Sumuntok ito sa palad, na yumukong sinabi sa kanya na pagsisilbihan ko kayo ng buong puso. Naglakad na siya habang sinasabi na ang usaping ito ay dapat manatiling lihim, dahil hindi ko pwedeng hayaang maunahan ako ng ibang miyembro ng aking pamilya sa paghuli sa kanya. Nakangisi ito na tumugon na siyempre po. Dagdag pa niyang sinabi habang nakatalikod na at may bounty sa kanya, di ba? Sumagot ito sa kanya na 500 taels yun. Sinabi naman ng ating bida na 20 taels. Palaha, maganda yan. Napasabi sa kanya ang Merem Alliance leader ng Khufu branch na paumanhin po. 500 taels po, hindi 20 taels. Matalim na tumingin ang ating bida sa kanya. Nagulat naman ito sa kanyang mga tingin. At pagkatapos na kayo kung sinabi niya na sa tingin ko ay nagkamali ako. Sigurado akong 20 taels yun. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na pagkatapos ng 3 araw, dalhin mo ang pera at pumunta ka sa Jinan. Dagdag pa niya habang papaalis na balak kong bumalik sa aking pamilya matapos ibigay ang ulo ng gagong yun. Yumuko ito at sinabi na opo, sir. Makikita ang Merem Alliance Khufu branch na sinabi pa ng ating bida na magkita tayo sa loob ng 3 araw. At dito na po nagtatapos ang 14 na kabanata. Ika-15 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang nagtataasang mga bundok ng Jinan, matatiyog at bumabalot sa abot tanaw. Sa ibaba, ang makapal na kakahuyan ay kumakalat na parang berdeng carpet, tahimik ngunit buhay, nagbibigay diin sa lawak at likas na ganda ng lugar. Mula sa loob kakahuyan, makikita ang isang lalaki na may suot na salukat, dahan-daang naglalakad sa gitna ng mga puno. Ang kanyang anyo ay bahagyang natatabingan ng mga anino ng kagubatan, tahimik at misteryoso. Habang ang bawat hakbang niya ay tila may layuning patungo sa kung saan. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa malalaking bato sa daan, maingat ang bawat hakbang. Ito pala ay ang Merem Alliance Khufu branch leader na Gangzong na paisang nakatingin sa unahan. Nakita niya pala ang ating bida na nakaupo sa isang malaking bato, tahimik at kalmado ang tindig. Sa tabi niya ay isang pugot na ulo. Tumayo ang ating bida, marahan ngunit may bigat ang galaw, habang napatingin siya kay Gangzong. Makikita naman ang gulat sa kanyang mukha. Pinagpapawisan habang unti-unting namumutla. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot at pagkabigla, at ang bawat patak ng pawis ay tila patunay ng bigat ng eksenang kanyang nasaksihan. Nakita niya pala ang ulo ni Guo Dusho nakapatong sa bato. Sinabi ng ating bida sa kanya na bakit gulat na gulat ka? Hindi ba't natural na resulta lang ito? Tumawa si Gangzong na tumugon sa kanya na tama ka naman talaga dyan. Tinanong ng ating bida siya na paano naman ang pera. Inabot sa kanya ang supot ng pera at sinabi na heto na. 20 taels yan. Ngumisi ito at sinabi sa kanya na binabati kita sa paghuli mo mismo sa kaaway ng iyong pamilya, young master. Tumingin sa kanya ang ating bida, at sinabi na hindi ko na kailangang bilangin ito, di ba? Tumugon ito na syempre naman. 2 beses ko na iyang kinumpirma. Napangisi siya at sinabi na gaya ng inaasahan, napakametikuloso ng ating branch leader Gang. Gusto ko yan. Dapat ka na ring maghanda para pumunta. Sa headquarter ngayon, masaya naman na napatingin sa kanya ang matanda. At pagkatapos sumuntok ito sa palad at sinabing nakayo ko na maraming salamat. Sumagot naman ang ating bida na gayon paman. Bago namatay ang lalaking ito, sinabi niyang kilala ka niya. Makikita ang gulat sa mukha nito na sinabi pa ng ating bida na sinabi niya na nagtulungan kayong dalawa para pagnakawan ng pera ang pamilyang Billy Swordsman. Napatingin ito sa kanya at sinabi na hindi maaari. Humawak sa kanyang salukat na tumingin sa putol na ulo at sinabi sa isip na talagang kailangan pa niyang bamuka ang bibig bago mamatay. Ngumiti ang ating bida na sinabi pa niya na hindi kailangang magpanik. Gusto ko ang mga taong materyalistiko. Doon lang sila nakakagawa ng mga matatapang na bagay. Tumingin siya ng matalim na sinabi pa na hindi ba't ganoon din ang tingin mo? Bahagyang napatungo ng ulo si Gangzong na napasabi na maraming salamat sa iyong pag-unawa. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na pero, curious pa rin ako. Bakit mo ginawa yon? Sumagot sa kanya si Gangzong na po. Tungkol doon. Makikita ang pugot na ulo na sinabi pa sa isip ni Gangzong na dapat namatay ka na lang ng tahimik.
Bakit kailangan mo pang ilabas ang lahat? Pinagpapawisan si Gang Zhang na napangiwi ng mukha na sinabi pa sa isip na kung magpapanggap lang ako na walang alam, mawawala lang ang tiwala niya sa akin. At nakapikit nitong sinabi sa kanya na ang lalaking iyon na si Billy Duan ay isang ganap na basura. Napasabi ang ating bida na anong isang ganap na basura. Ngumisi ito at sumagot sa kanya na oo, kaya gusto namin siyang turuan ng kagandahang asal. Bahagyang napataas ng ulo ang ating bida at sinabi na hahaha. Kaya naman pala, nasagot na ang mga tanong ko. Nakangisi itong nakatingin sa kanya, malamig at walang emosyon ang ngiting iyon. Pagkaraan ng isang saglit, tahimik na tinanggal ng ating bida ang maskara sa kanyang mukha, dahan-dahan, na parabang sinasadya ang bawat galaw. Samantala, nakatingin lamang si Gang Zhang, may gulat sa kanyang mukha, ang mga matay nakatingin habang unti-unting nabubunyag ang pagkakakilanlan sa harap niya. Sa katahimikan ng sandaling yun, tila huminto ang mundo, at ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanyang dibdib. Nang makita niya ang ating bida sa likod ng maskara, napalaki ang mga mata ni Gang Zhang, at hindi napigil ang mapasabi ng, ha? Ang tinig niya ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwala, habang ang titig niya ay nananatiling nakapako sa harap niya. Pilit inuunawa ang biglaang pagbunyag na kanyang nasaksihan. Nakangising sinabi naman ng ating bida sa kanya na akala ko ay nakagawa na ako ng isang mortal na kasalanan. Nakatingin sa kanya si Gang Zhang, nanginginig ang boses habang pilit binubuo ang mga salita, Billy Duan. Paano kang? Ngunit hindi na niya ito naituloy, sapagkat malamig na sumabat ang ating bida na kung ang gusto mo lang ay ayusin ang ugali ko, sapat na ang bugbugin mo ako. Bakit kailangan mo pang kunin ang pera? Napatingin naman si Gang Zhang sa supot ng pera na iniabot niya sa ating bida. Bahagya siyang napalunok, ang mga mata ay nanginginig sa pag-aalinlangan at pagsisisi. At pagkatapos, sumigaw ito sa kanya na ang pera ko. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Nakapikit na ngumisi lang ang ating bida na sinabi niya na ha, paanong naging pera mo ito? Ito ang perang ninakaw niyo sa pamilya namin. Agad na binunot ni Gang Zhang ang kanyang espada, kumislap ang talam sa liwanag, at may galit niyang sinigaw na manahimik ka. Isang mabilis na liwanag ang biglang gumuhit sa ere, kumislap ng saglit na parang kidlat. Sa isang iglap, tila nahati ang hangin, at ang paligid ay nabalot ng matalim na ningning na nagmarka sa simula ng susunod na banggaan. Iyon pala ay ang ating bida, mabilis niyang hiniwa si Gang Zhang, bago pa man tuluyang bumaba ang espada. Kitang-kita sa leeg nito ang hiwa, manipis ngunit malinaw, dahilan upang mangiwi ang kanyang mukha sa sakit at pagkabigla. Bahagyang napahinto ang kanyang paghinga, at ang kamay na may hawak ng espada ay nanghina, isang patunay kung gaano kabilis at eksakto ang galaw ng ating bida. At makikita ang dugo ni Gang Zhang na kumalat sa hangin habang unti-unti siyang pabagsak, ang katawan ay nawalan ng lakas at bumigay sa bigat ng sugat. At makikita siyang may mga matang lumiliwanag, malamig at matalim ang kislap. Nakatayo ang ating bida, matatag at kalmado, habang patuloy na umuungol si Gang Zhang na nakabulagta sa lupa. Hawak niya ang espada na tila aalis na siya ng tahimik. Lumingon siya dito at sinabi niya bilang ang Alliance Leader na hindi ka itinalaga ng Meram Alliance bilang branch leader para gawin ang ganitong klaseng bagay. Dagdag pa niya na itinalaga ka para protektahan ang mga tao sa Jianghu. At pagkatapos, nagpatuloy na siya sa paglalakad, maingat ngunit tiyak ang bawat hakbang. Hanggang sa makalayo na siya, iniwan niya sa likod ang mga bangkay na nakabulagta sa lupa. Ang katahimikan sa paligid ay nagbalik, ngunit ramdam pa rin ang bigat ng naganap. At pagkatapos, bumalik siya sa bilihan ng mga elixir, na sinabi niya na heto na ang pera. Tahimik itong pinagmamasdan ng matanda sa lamesa. Napapikit na huminga na sinabing nakangiti na sa hindi malamang dahilan, naisip ko na makukuha mo ang pera sa paanong paraan. At talagang nagawa mo nga. Tumugon siya ng nakangiti na sinabi na hindi ko rin inaasahan na makukuha ko ito sa tamang oras. Kinuha ang pera ng matanda habang sinasabi na kukunin ko lang ang elixir, kaya maghintay ka lang dito. Pinapayagan lang akong ipakita ang produkto kapag nakumpirma na ang bayad. Sumagot ang ating bida na maghihintay ako. Habang papaalis ang matanda, nakatingin siya dito at sinabi sa isip na 44,000 taels. Perang makakapagpabuhay ng marangya sa isang ordinaryong tao habang buhay. Hindi, kahit ang mga anak niya ay mabubuhay sa halagang yan.
Dagdag pa niya na maliban na lang kung isa kang taga-Jianghu, hindi mauunawaan kung bakit gagastos ang isang tao ng ganoon kalaking pera para lang madagdagan ang inner key ng halagang 15 taon. Dagdag pa niya habang makikita ang matanda na dala na ang elixir na gayunpaman, para sa isang taga-Jianghu, ang pagkakaroon ng 15 taon na inner key ay nangangahulugan ng pagbili ng 15 taon na oras at pagsisikap. Ibinaba ng matanda ang kahon habang sinasabi na suriin mo. Nakatitig ng mariin dito ang ating bida. At ilang sandali pa makikita ang kanyang mata na napalaki sa gulat. Nakita niya ang laman ng kahon ay isang elixir. Napangiti siya at sinabi sa isip na nasa napakagandang kondisyon nito. Sinabi naman sa kanya ng matanda na sinabi ko naman sa iyo. Napakaswerte mo. Tinakpan na ng ating bida ang kahon, nakapikit na sinabi na dahil na rin sa iyong konsiderasyon. Maraming salamat. Napahawak ang matanda sa baba habang nakapikit na nakatingin sa kanya. At ilang sandali pa, makikita na napahawak sa silukat ang ating bida, habang papaalis na siya sa silid. Nakatingin sa kanya ang matanda na sinabi na gaya ng inaasahan. Ang elixir ay pumipili talaga ng kanyang may-ari. At ilang sandali pa, makikita ang isang yungib sa pagitan ng dalawang malaking bato, madilim at nakatago sa gilid ng landas. Mula sa loob ng yungib, makikita ang ating bida na nakaupo sa lupa, nakakrus ang mga paa, habang nasisikatan ng liwanag ng araw. Nakatingin siya sa ibaba, ang mga mata ay nakapako sa kahon. Kung saan makikita ang halaman na nasa loob nito na sinasabi niya sa isip na millennium herb. Kung ordinaryong tao ang kakain nito, mabubuhay siya ng matagal at walang sakit. Dagdag pa niya habang nagtatanggal ng damit na kung taga-Jianghu naman ang gagamit, ang kanilang inner chi ay tataas ng hindi bababa sa 10 hanggang 10 taon na halaga. Hinawakan niya ito at sinabi pa sa isip na karaniwan, ang mga average na master ay nakakakuha lang ng hanggang 10 taon mula sa millennium herb, pero gamit ang aking Heavenly Martial Circulation Mind Art, makakakuha ako ng 15 taon na halaga ng inner key. Kinain niya ito habang sinasabi sa isip na ngayon, pakiusap, alagaan mo ako. Pagkaraan, makikita na nilunok niya ang millennium herb. At kaagad naglabasan ng usok mula sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ng usok ay tila sumasalamin sa kapangyarihan ng halamang yun. At pumikit siya ng taimtim, hinayaan ang katawan at isipan na makaramdam ng nagaganap na pagbabago. Ilang sandali pa, makikita ang kanyang mga mata na tila may lumiliwanag sa paligid, isang banayad ngunit malinaw na kislap na nagpapahiwatig ng paggising ng kapangyarihan. Enerhiya, at bago niyang lakas na unti-unting bumabalot sa kanya. Lumalabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan, kumikislap at umiikot sa bawat galaw ng hangin sa paligid. Magkadikit ang dulo ng kanyang mga daliri, habang taimtim siyang nagme-meditate, nakapokus sa loob at labas ng sarili. Ang katahimikan at konsentrasyon niya ay bumabalot sa buong paligid, at ang enerhiya ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang paghinga, dahan-daang lumalakas at nagiging mas malinaw sa bawat sandali. At makikita ang labas ng yungib, kung saan ang bunganga ay napapalibutan ng malalaking bato. At sa harap nito, dumadaan ang mga uwak, lumilipad sa ere na may mahinang pagaspas ng pakpak. Ang kanilang anino ay dumadaan sa bunganga ng yungib at sa paligid ng malalaking bato. At ilang sandali pa, makikita ang pagsabog ng liwanag sa loob ng yungib, kumikislap at nagliliwanag ang buong lugar. Ang liwanag ay sumasalamin sa mga bato at sa paligid, dumidikit sa hangin at alikabok, na nagbibigay diin sa biglaang lakas o pagbabago na nagaganap sa loob ng kuweba. At makikita ang mukha ng ating bida na taimtim na nakapikit, puno ng konsentrasyon at katahimikan. Ilang sandali pa, binuksan niya ang mga mata, at makikita ang mga ito na lumiwanag ng puti sa loob, tila sumasalamin sa nagmumula at lumalakas na enerhiya sa kanyang katawan, isang malinaw na senyales ng paggising ng kapangyarihan at bagong lakas. At dito na po nagtatapos ang ika-15 kabanata.